10 taon ng pag-aalay ng buhay, tinumbasan ng isang malupit na pagtataksil. Habang suot ni Bella ang puting belo ng pagsisinungaling, suot ko ang pulang gown ng paghihiganti. Isang hamak na yaya ka lang na marunong magluto. Ang bulyaw ni Renato. Pero ngayong gabi, kukunin ko ang lahat. Ang yaman, ang dangal, at ang iyong hininga. Kaya mo bang panoorin ang sarili mong pagguho habang ako ay muling sumisilang mula sa abo? Sino ang tunay na talunan sa larong ito? Wala na akong pakialam kung anong mararamdaman niya, Bella. She's just a glorified maid who happens to carry my last name. Pagod na ako sa amoy ng igado at sabon na laging dala niya. Don't worry, baby. Pagkatapos ng anibersaryo namin, malaya na ako sa kanya. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Ikaw lang ang reyna ko. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Liza. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mga kamay ay nakalubog pa rin sa isang palanggana ng malamig at mabulang tubig. Kasalukuyan niyang nilalabhan ng kamay ang paboritong puting barong ni Renato. Ang damit na sabi ng kanyang asawa ay siya lang ang tanging nakakaalam kung paano linisin ng hindi nasisira ang maselang hibla nito. Mahigit 1 oras na siyang nakayuko roon, tinitiyak na bawat dumi sa kwelyo ay matatanggal, kahit pa namumula na at kulubot ang kanyang mga daliri dahil sa matapang na sabon. Ang bawat salitang binitawan ni Renato sa telepono ay tila mga bubog na bumaon sa pandinig ni Liza. Ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay naghatid ng isang uri ng lamig na mas matindi pa sa yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga bisig. Ang mamahaling tela na kanyang hawak ay dahan-dahang lumubog sa maduming bula. Tila sumasabay sa paglubog ng kanyang dangal. Walang pagsigaw, walang pag-iyak na maririnig. Ang tanging tunog sa pasilyong yon ay ang mabagal at maindayog na pagpatak ng tubig mula sa basang tela patungo sa sahig, na lumilikha ng maliliit na bilog sa kintab ng Nara na siya rin mismo ang nag-wax kaninang umaga. Naramdaman ni Liza ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang dibdib ay tila hinahalukay ng isang mapurol na kutsilyo, isang uri ng sakit na hindi mo kayang ituro kung saan nanggagaling dahil ang buong pagkatao mo na ang nadudurog. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito na dating humahawak ng mga malalaking kontrata sa advertising, ang mga kamay na dati ay pinalakpakan sa loob ng mga boardroom, ay ngayon ay puno na ng kalyo mula sa pagpapatakbo ng isang tahanan na akala niya ay kuta ng kanilang pagmamahalan. Napansin niya ang isang maliit na resibo na nakasilip mula sa bulsa ng pantalon ni Renato na nakasampay sa gilid ng palanggana. Sa panginginig ng kanyang daliri, kinuha niya ito. Isang singsing na Cartier. Isang halaga na katumbas na sana ng matagal na nilang pinaplano na matrikula para sa kolehiyo ni Maya sa hinaharap. Glorified maid. Bulong ni Liza sa kanyang sarili. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang bawat letra ng salitang iyon ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Inisip niya ang 10 taon ng kanyang buhay, 10 taon ng pagtalikod sa sariling pangarap para lang maging tungtungan ni Renato patungo sa tagumpay nito. Siya ang utak sa likod ng mga kampanyang nagpayaman sa asawa, habang siya ay nanatili sa dilim, kontento na sa mga tira-tirang lambing at pangakong balang araw. Tayo naman. Ngunit ang balang araw na yon ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang katapatan na kanyang ipinunla ay tinubuan ng mga tinik ng pagtataksil. Paano nagagawang itapon ng isang tao ang isang dekada ng pagsasama sa loob lamang ng isang tawag sa telepono? Bakit ang bilis makalimot ng puso sa mga panata, habang ang mga kamay ko ay nakabaon pa rin sa dumi ng kanyang kahapon? Nanatili siyang nakatayo roon, isang anino sa sarili niyang bahay, habang sa loob ng silid ay naririnig niya ang mahinang tawa ni Renato. Isang tawang puno ng pag-asa
para sa isang bagong simula kasama ang ibang babae habang iniwan ang kanyang asawa na duguan ng puso sa gitna ng mga bula ng sabon at sirang pangarap. Ang halimuyak ng mainit na sinigang na baboy ay humahalimuyak sa buong silid kainan. Isang amoy na dati ay sumisimbolo ng kalinga at tahanan para kay Liza. Ngunit ngayong gabi, ang asim ng sampalok ay tila humahapdi sa kanyang mga sugat sa puso. Maayos niyang inilatag ang mga pinggan, tinitiyak na ang bawat kubyertos ay nasa tamang pwesto, habang ang kanyang mukha ay nananatiling isang blangkong pader. Sa bawat paggalaw, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga binti. Tila bawat hakbang ay paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naku, Liza, amoy pa lang ay alam ko nang busog na ako. Napakaswerte talaga ng anak ko sa'yo. Nakangiting wika ni Lola Rosa habang dahan-dahang umuupo sa kanyang paboritong silya. Ang matanda ay tila isang anghel sa puti, walang kaalam-alam sa dumi na bumabalot sa ilalim ng kanilang bubong. Pilit na ngumiti si Liza, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Salamat po, Ma. Alam niyo naman po, gusto ko lang na laging masarap ang pagkain niyo rito. Eksaktong bumaba si Renato mula sa itaas, maaliwalas ang muka, at tila walang bakas ng malupit na pakikipag-usap sa telepono kanina. Lumapit siya kay Liza at walang pasabing humalik sa kanyang pisngi. Ang halik na yon ay tila turok ng karayom sa balat ni Liza. Gusto niyang umiwas, gusto niyang sumigaw, ngunit nanatili siyang estatwa. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Renato, ang pabangong marahil ay naamoy din ni Bella kanina, ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Smells good, hon. You're really the best when it comes to this. Ani Renato na may kasama pang haplos sa balikat ni Liza. Umupo siya sa tapat ng kanyang ina, ang larawan ng isang matagumpay at mapagmahal na haligi ng tahanan. Ma, did I tell you? Our company just hit a major milestone at lahat ng iyon ay dahil sa inspirasyong nakukuha ko rito sa bahay. Halos mabilaukan si Liza sa sarili niyang laway. Ang inspirasyon na tinutukoy ni Renato ay ang mga gabi ng pagpupuyat ni Liza sa harap ng laptop habang tinutulungan itong ayusin ang mga business proposal na hindi nito kayang tapusin ng mag-isa. Pinanood niya si Renato na magsalita tungkol sa integridad at katapatan sa harap ng kanyang ina. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa katotohanan. Hon, are you okay? You're not eating. Pansin ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Liza ang paa ni Renato na dahan-dahang tumapak sa kanyang tsinelas, isang babala na huwag siyang magpapakita ng anumang kakaibang emosyon. I'm fine. Masyado lang sigurong napagod sa paglilinis kanina. Sagot ni Liza. Ang boses ay matatag kahit ang kanyang puso ay nagkakaroon na ng mga bitak. By the way, Renato, may nakita akong resibo sa bulsa mo kanina habang naglalaba. Biglang huminto ang paggalaw ng kutsara ni Renato. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa kanila. Nakita ni Liza ang mabilis na pagdaan ng takot sa mga mata ng asawa bago ito napalitan ng isang mapanuring tingin. Ah, that! It was a gift for a client, hon. You know, business relations. Don't worry about it. Mabilis na paliwanag ni Renato pagkatapos ay uminom ng tubig ng diretso. Muli siyang bumaling kay Lola Rosa upang ibahin ang usapan. Anyway, Ma, I have to go on a business trip to Cebu this coming weekend. It's an urgent site visit. Huminto ang paghinga ni Liza. Ang weekend na yon ay ang kanilang ika-10 anibersaryo. Ang araw na ipinangako ni Renato na ilalaan nila para sa isa't isa pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ang business trip na yon ay ang lihim na kasal nila ni Bella sa resort na nakita niya sa imbitasyon. Anibersaryo niyo iyon, di ba anak? Tanong ni Lola Rosa. Ang boses ay puno ng panghihinayang. Tumawa ng mahina si Renato, isang tawang walang kaluluwa. Work is work, Ma. Maiintindihan naman ni Liza yan, di ba hon? We can celebrate some other time. After all,
What's one day compared to a lifetime of being together? Tiningnan ni Liza ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi na pag-ibig ang nakikita niya, kundi isang estranghero na may suot na maskara ng kabutihan. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting nagbabago, nagiging isang malamig na determinasyon. Kung gusto ni Renato ng isang palabas, ibibigay niya ito. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Liza para iligpit ang mga pinggan. Habang buhat-buhat niya ang tumpok ng mga porselana, dumaan siya sa likod ni Renato. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa bigat ng mga plato, kundi dahil sa dami ng mga salitang kailangan niyang lunukin. Siyempre naman, Renato. Go ahead. Mag-focus ka sa business mo sa Cebu. Mahinahong wika ni Liza, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa anino ni Renato, sa dingding. Huwag kang mag-alala. I will make sure this anniversary will be unforgettable for both of us. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang martsa patungo sa isang digmaan na siya lang ang nakakaalam. Ang bawat kilometro na tinatakbo ng lumang kotse ni Liza patungo sa mamahaling resort sa Batangas ay tila isang paglalakbay patungo sa bibig ng isang bulkan. Ang sinag ng araw sa labas ay nakakasilaw, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isang madilim at malamig na bagyo ang namumuo. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong hinahanap niya. Kumpirmasyon ba? O isang katiting na pag-asa na sana ay nagkakamali lang siya ng dinig? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang ang pag-asang yon ay matagal nang namatay sa pasilyo ng kanilang bahay, kasama ng mga bula ng sabon. Pumarada siya sa isang malayong espasyo sa parking lot. Suot ang isang malaking sombrero at salamin para itago ang kanyang pagkatao. Ang resort ay tila isang hiwalay na mundo. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan na alam niyang itinayo mula sa kanyang mga sakripisyo at walang tulog na gabi. Ang mga halakhak ng mga mayayamang bisita ay tila mga pang-iinsulto sa kanyang tahimik na pagdurusa. Mula sa isang sulok ng poolside restaurant na natatakpan ng malalagong halaman, natanaw niya sila, si Renato at si Bella. Ang eksena ay tila isang eksena mula sa isang pelikulang hindi niya gustong panoorin. Si Bella, nakasuot ng isang mamahaling bikini, ay nakahiga sa isang sun lounger. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng araw. At si Renato, ang kanyang asawa, ay nakaluhod sa tabi nito, dahan-dahang ipinapahid ang sunblock sa likod ng dalaga. Ang bawat haplos ay puno ng pag-aalaga, isang uri ng pag-aalaga na matagal nang ipinagkait sa kanya ni Renato. Naramdaman ni Liza na tila may pumipiga sa kanyang puso. Ang perang ginagastos nila para sa isang araw na luho ay katumbas na ng isang taon na baon ni Maya. Ang kamay ni Renato, na dapat sana ay humahaplos sa mga pagod niyang balikat, ay abala sa pagprotekta sa balat ng ibang babae. Ang bawat tawa na lumalabas sa bibig nilang dalawa ay tila mga punyal na tumatagos sa kanyang pandinig. Nanatili siyang nakatayo, tila nanigas habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng sarili niyang mundo. Gusto niyang sugurin si Bella at suntukin si Renato para magising ito sa katotohanan, ngunit hindi man lang siya makagalaw. Para bang nakabaon ang kanyang mga paa sa lupa. Sobrang sakit ng lahat, halos hindi na siya makahinga. At sa gitna ng malakas na musika at tawanan, may narinig siyang mga salitang tuluyang dumurog sa kanya. So, kailan mo balak sabihin sa kanya, Hon? Tanong ni Bella habang inaayos ang buhok nito. Relax, baby. Everything is being taken care of. Sagot ni Renato. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng kasakiman. I'm finalizing the asset transfer. By next week, lahat ng utang ng kumpanya nakapangalan na sa kanya. When I file for the annulment, she will have nothing. Wala siyang makukuha, kundi ang kahihiyan at milyon-milyong utang. Wala na siyang kawala. Isang malamig na agos ng dugo ang gumapang sa buong katawan ni Liza.
Hindi lang pala pag-ibig ang ninanakaw sa kanya. Ninanakaw din ang kanyang kinabukasan. Ang kinabukasan ng kanyang anak. Plano ni Renato na iwan siyang basahan, lubog sa utang, at walang kalaban-laban. Sa sandaling iyon, ang yelo sa kanyang puso ay biglang nagliyab. Ang luhang dapat sana'y papatak ay tila nagyelo sa loob ng kanyang mga mata at naging dalawang matutulis na kristal. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Naging isang nag-aalab na galit, isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Tumingin siya sa magandang tanawin ng dagat sa di kalayuan, ngunit ang nakikita niya ay hindi na ang asul na tubig, kundi ang pula, ang kulay ng dugo, ng digmaan, at ng paghihiganti. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa nauna. Hindi na siya ang asawang umiiyak sa sulok. Ngayong alam na niya ang buong plano, hindi na siya magiging biktima. Siya na ang magiging mangangaso. Hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula. Hindi ako ipinanganak para lang maging tuntungan ng isang taksil. Kung ako ang nagbuhat sa kanya patungo sa rurok, ako rin ang hihila sa kanya pababa sa putikan. Ang mga salitang ito ay tila isang mantra na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Liza habang binabaybay niya ang kalsada pabalik sa Maynila. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang bawat paghinto ng traffic ay hindi na nagdudulot ng inip, kundi nagbibigay ng oras para lalong patigasin ang kanyang loob. Ang imahe ni Renato at Bella sa resort ay tila isang litratong sinunog sa kanyang gunita. Maitim, masakit, ngunit nagbibigay ng init para sa kanyang susunod na hakbang. Tumigil siya sa tapat ng isang lumang gusali sa Makati. Isang lugar na hindi niya binisita sa loob ng 10 taon. Dito, sa loob ng mga pader na ito, siya ay kilala bilang Liza the Eagle, ang marketing strategist na walang kampanyang hindi nagtatagumpay. Ang bawat hakbang niya sa lobby ay tila paggising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal niyang pinatulog para lang bigyang daan ang pagiging asawa at ina. Liza, is that really you? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng maliit at puno ng papeles na opisina. Si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan at dating kasamahan, ay nakatayo sa harap niya na may halong gulat at tuwa. I need your help, Marco. Diretsong sabi ni Liza. Walang paligoy-ligoy, walang pag-aalinlangan. Naupo silang dalawa sa gitna ng mga nagtataasang tumpok ng mga dokumento. Habang inilalahad ni Liza ang lahat ng nangyayari, nakita niya ang unti-unting pagpula ng mukha ni Marcos sa galit. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang ilabas ni Marco ang ilang mga kopya ng kasalukuyang mga proyekto ng kumpanya ni Renato. Liza, alam mo bang ang kampanyang ito na nanalo ng parangal noong nakaraang taon ay halos kapareho ng konseptong ginawa mo bago ka nag-resign? Inilatag ni Marco ang isang luma at naninilaw na sketchbook sa harap ni Liza. Naramdaman ni Liza ang isang matinding kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang mga pahina. Doon, sa isang sulok, ay may maliit na mantsa ng kape. Isang mantsa na nakuha niya noong gabi bago siya magpasyang tumigil sa trabaho para suportahan si Renato. Ang mga guhit, ang mga tagline, ang bawat estratehiya ay sa kanya. Lahat ng yaman at dangal na tinatamasa ni Renato ngayon ay nakatayo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw nito sa kanya habang siya ay abala sa pag-aalaga ng kanilang tahanan. Hindi lang niya ako pinagtaksilan bilang asawa, Marco. Ninakawan niya ako ng pagkatao. Bulong ni Liza, ang boses ay puno ng pait. Ngunit may mas masahol pa. Ipinakita ni Marco ang isang digital na dokumento. Tingnan mo ito, Liza. Isang intellectual property waiver. Ayon dito, ibinibigay mo ang lahat ng karapatan ng iyong mga gawa kay Renato kapalit ng wala. At tingnan mo ang pirma. Sinipat ni Liza ang pirma sa dulo ng dokumento. Mukhang sa kanya. Ngunit may maliit na pagkakaiba
sa kurba ng titik Z. Isang palsipikasyon. Sa loob ng 10 taon, unti-unti siyang binubura ni Renato sa legal na paraan. Tinitiyak na wala siyang maibibida kapag dumating ang araw na ito. Akala niya ay tinalo na niya ako. Wika ni Liza habang dahan-dahang isinasara ang sketchbook. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang agila. Kahit putulan ng pakpak ay marunong pa ring tumuklaw at lumaban. Marco, kailangan nating hanapin ang lahat ng butas sa mga dokumentong ito. Kung gusto niyang ibigay sa akin ang lahat ng utang, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawa sa loob ng maliit na opisina. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Liza, ito ang bukang liwayway ng kanyang bagong buhay. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay magiging sandata niya ngayon. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Hindi na ito tila sampal ng tadhana, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya na muling lumipad, hindi bilang anino ni Renato, kundi bilang ang agilang muling nakakita ng kanyang langit. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Isang pares ng mga mata ang nakasubaybay sa bawat kilos niya, at ang isang tawag sa telepono ay mabilis na ginawa. Nandito siya sa Manila. Nakikipagkita kay Marco. Mukhang may nalalaman na siya. Ang tagal mo yata sa labas. Akala ko ba bibili ka lang ng bagong sabon at mga kailangan sa bahay? Bakit tila galing ka sa malayo at haggard ka? Ang boses ni Renato ay kasing talas ng isang labaha habang nakatayo ito sa gitna ng sala. Nakapamulsa at may mapanuring tingin. Si Liza ay kababalik lamang mula sa kanyang pakikipagkita kay Marco. Hawak-hawak pa rin niya ang mga supot ng grocery na binili niya ng mabilisan para lang may maipakita. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakaroon ng sariling ritmo sa bilis ng tibok. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang mga supot bago kinuha ang paboritong tsinelas ni Renato at inilagay ito sa paanan ng kanyang asawa. Isang gawaing 10 taon na niyang ginagawa ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang mabigat na tungkulin na kailangang tiisin. Masyadong mahaba ang pila sa supermarket, Renato. Pagkatapos ay dumaan pa ako sa botika para ibili ka ng bitamina mo. Pasensya na kung naghintay ka. Mahinahong sagot ni Liza. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat na nagtatago ng isang malupit na halimaw sa ilalim. Tiningnan siya ni Renato mula ulo hanggang paa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang matinding pagnanais na sumabog. Ang lalaking ito na kinakalinga niya, ang lalaking ito na pinaglilingkuran niya, ay ang parehong lalaki na nagpaplanong ibaon siya sa utang at kahihiyan. Ang bawat haplos niya sa mga gamit nito ay tila paghawak sa isang mainit na uling na unti-unting sumusunog sa kanyang balat. Nang pumasok si Renato sa banyo, doon lamang nakahinga ng malalim si Liza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang mga pinamili. Ang bawat lata ng sardinas at pakete ng asukal ay tila mga saksi sa kanyang pagbabalat kayo. Sa loob ng kanyang isip, isa lang ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang kailan ko kayang isuot ang maskarang ito nang hindi ako tuluyang kinakain ng sarili kong galit? Lumipas ang gabi sa ilalim ng isang nakabibinging katahimikan. Naghanda si Liza ng masarap na hapunan, tila isang handog para sa huling pagkakataon ng kanilang masayang pamilya. Pinanood niya si Renato na kumain ng may gana. Walang kamalay-malay na ang asawang nasa harap niya ay nagsisimula na ring maghabi ng sarili nitong bitag. Nang sumapit ang madaling araw, nang ang buong bahay ay nababalot na ng kadiliman at ang tanging tunog na maririnig ay ang mahina at regular na paghinga ni Renato sa tabi niya, dahan-dahang bumangon si Liza. Ang bawat kilos niya ay tila isang aninong gumagalaw sa dilim. Maingat siyang naglakad patungo sa opisina ni Renato. Ang kanyang mga talampakan
ay halos hindi sumasayad sa malamig na sahig. Binuksan niya ang laptop ni Renato. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang maliit na sulo sa gitna ng kagubatan. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, isinaksak niya ang isang maliit na USB drive. Nakita niya ang libu-libong files, mga folder na may mga pangalang hindi pamilyar, mga spreadsheet ng mga transaksyong hindi kailanman nabanggit sa kanya, at mga litrato nila ni Bella na nakatago sa ilalim ng mga pangalan ng mga proyektong pangnegosyo. Habang hinihintay ang dahan-dahang pagpuno ng green bar na nagpapahiwatig ng pagcopy ng mga ebidensya, nakita ni Liza ang isang maliit na papel na nakaipit sa ilalim ng laptop. Ito ay isang drawing ni Maya, isang larawan ng kanilang pamilya na may nakasulat na I love you, Daddy. Ang papel ay gusot at tila tinapon lamang doon nang walang halaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Ang kanyang anak ay nag-aalay ng purong pag-ibig sa isang taong ang tanging alam ay ang manira ng buhay. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa inosenteng bata na tila isang biktima rin sa digmaang ito. Isang bahagyang tunog ng pagkuskos ng tela mula sa silid-tulugan ang nagpatigil sa mundo ni Liza. Ang tunog ng mga yabag na dahan-dahang papalapit sa opisina ay tila bawat tibok ng orasan na bumibilis. Ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng panganib. Liza, anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Renato ay nasa likuran na niya. Ang kanyang kamay ay biglang dumapos sa balikat ni Liza. Isang haplos na kasing lamig ng kamatayan. Ang laptop ay nasa 75% pa lamang. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa loob ng impyerno. Nagising ako dahil wala ka sa tabi ko, Liza. Anong ginagawa mo rito sa harap ng laptop ko sa gitna ng madaling araw? At bakit tila nanginginig ang mga kamay mo? Ang boses ni Renato ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Bawat salita ay tila isang imbestigasyon na naglalayong hubaran ng katotohanan. Nanatiling nakatalikod si Liza. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang maliit na bar sa screen ay sa wakas ay umabot sa dulo, 100%. Sa isang mabilis ngunit maingat na pagkilos, hinila niya ang USB drive at itinago ito sa loob ng laylayan ng kanyang maluwag na pantulog. Hindi ako makatulog, Renato. Mahinahong sagot ni Liza habang dahan-dahang humaharap sa asawa. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang masunuring asawa. Naisipan ko lang tingnan ang mga lumang litrato natin. Malapit na ang anibersaryo natin, di ba? Gusto ko sanang gumawa ng isang maikling video para sa'yo. Bilang sorpresa, tinitigan siya ni Renato ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang bitak sa kanyang katwiran. Ngunit si Liza ay isang eksperto sa pagbebenta ng mga ideya. Alam niya kung paano gawing totoo ang isang kasinungalingan. Unti-unting lumambot ang mukha ni Renato at isang mapanuyang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Video? Liza, pagod na ako sa mga ganyang sentimental na bagay. Huwag mo nang ubusin ang oras mo sa mga walang kwentang proyekto, sabi ni Renato, sabay haplos sa buhok ni Liza. Isang kilos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pandidiri. Bumalik ka na sa kama. Masyado kang nag-iisip. Kinabukasan, habang naghahanda ng hapunan, napagpasyahan ni Liza na simulan ang kanyang psikolohikal na pag-atake. Alam niya ang kahinaan ni Renato, ang kanyang garbo, at ang takot na mawala ang kanyang imahe bilang isang perpektong negosyante. Inilapag niya ang isang bote ng mamahaling alak sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagkakalapag nito sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng labanan. Renato, may narinig akong balita sa labas kanina. Simula ni Liza habang dahan-dahang nagsasali ng alak sa baso nito. May isang malaking kumpanya raw sa Makati na gumuho dahil sa isang anonymous whistleblower.
Sinasabi raw na lahat ng lihim ng CEO, mula sa pangangalo niya hanggang sa pagnanakaw sa mga investor, ay nakalabas na sa social media. Huminto si Renato sa paghiwa ng kanyang karne. Ang kanyang mga mata ay biglang naging alerto, tila isang hayop na nakaramdam ng panganib sa hangin. Bakit mo naman ikinukwento sa akin yan? Wala akong pakialam sa mga chismis sa industriya. Ngumiti si Liza, isang manipis at misteryosong ngiti. Wala lang. Naisip ko lang na sa panahon ngayon, wala na talagang lihim na hindi nabubunyag. Kahit gaano mo pa ito itago, laging may isang anino na nakamasid. Isang tao na hindi mo inaasahang magtataksil sa'yo dahil akala mo ay hawak mo sila sa leeg. Uminom si Renato ng alak ng diretsyo. Ang kanyang lalamunan ay gumagalaw sa bawat paglagok. Nakita ni Liza ang pagtulo ng isang butil ng pawis mula sa sentido ng asawa, kahit na malamig ang paligid. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Alam mo, Hon, pagpapatuloy ni Liza, ang boses ay tila isang malambing na kanta na may nakatagong lason. Ang mga taong akala natin ay mahina, sila ang madalas na may hawak ng pinakamalalakas na alas. Tulad ng mga intern na tinutulungan mo o mga taong akala mo ay sapat na ang mumo para manahimik. Biglang tumunog ang cellphone ni Renato sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na screen ay umilaw, nagpapakita ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang bawat pagkurap ng ilaw mula sa telepono ay tila isang banta. Nang basahin ni Renato ang mensahe, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang telepono. Tila ba ang device na yon ay isang bomba na anumang oras ay sasabog? Anong problema, Renato? May masamang balita ba? Tanong ni Liza habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang sariling pagkain. Ang bawat galit na kilos ay tila isang sining ng pagtitimpi. Hindi sumagot si Renato. Mabilis siyang tumayo. Itinulak ang silya ng malakas na lumikha ng isang matinis na tunog sa sahig at nagmamadaling lumabas ng silid kainan. Hindi niya napansin na sa tapat niya, ang kanyang asawa ay tahimik na nagtataas ng kanyang baso. Isang pagpupugay sa unang bitak sa kanyang perpektong mundo. Sa screen ng telepono ni Renato na naiwan ng nakabukas sa mesa bago niya ito kinuha, nakita ni Liza ang mga salitang ipinadala ni Marco sa utos niya. Ang pulang gown ay handa na para sa iyong libing. Huwag mong intindihin ang batang yan, Bella. Masyado lang siyang nasanay na nakadepende sa nanay niyang walang alam kundi ang magmukmok sa kusina at maglaban ng mga medyas ko. Maya is just like her mother, weak, dramatic, and easily manipulated. Pagkatapos ng lahat ng ito, padadalhan ko na lang siya ng pera para manahimik. Sa madilim na bahagi ng pasilyo, malapit sa pintuan ng opisina ni Renato, nakatayo si Liza habang hawak ang isang platitong may hiwa-hiwang mansanas, ang paboritong merienda ng kanyang anak na si Maya. Ngunit hindi ang sariling sakit ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang maliit na figura na nakasandal sa pader. Ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Si Maya, ang kanyang 9 na taong gulang na anak, ay nakatitig sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang drawing na ginawa niya sa paaralan. Isang larawan ng isang masayang pamilya na may titulong My Hero Dad. Naramdaman ni Liza ang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Renato na kasalukuyang nakikipag-video call kay Bella ay tila mga lason na bumabaon sa murang isipan ng kanyang anak. Nakita niya ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Maya, ang bawat butil ng luha na nagsimulang mamuo sa mga mata ng bata ay tila mga patak ng asido sa kaluluwa ni Liza. Ang drawing na hawak ni Maya ay unti-unting nalukot sa loob ng kanyang maliit na kamao. Ang papel na puno ng makukulay na krayola ay naging simbolo ng isang napakagandang pangarap
na dinurog ng sariling ama. Walang ingay na lumabas sa bibig ni Maya, ngunit ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang maliit na dibdib ay nagpapakita ng isang uri ng sakit na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Renato, tama na. Bulong ni Liza sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang panalangin na hindi maririnig ng langit. Hindi na nakapagpigil si Maya. Binitawan niya ang drawing at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang silid. Ang tunog ng kanyang maliliit na hakbang sa makapal na alpombra ay tila mga pintig ng puso na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Mabilis na sumunod si Liza. Iniwan ang platito ng mansana sa sahig. Ang mga hiwa ng prutas ay nagkalat tila mga piraso ng kanilang wasak na tahanan. Nahanap niya si Maya na nakabaon ng mukha sa kanyang unan. Ang bawat hikbi ay pilit na itinatago sa ilalim ng malambot na tela. Umupo si Liza sa tabi ng anak at dahan-dahang hinaplos ang likod nito. Ang bawat paghaplos ay puno ng panghihingi ng tawad. Tawad dahil hindi niya nagawang protektahan ang puso ng anak mula sa kalupitan ng mundong binuo nila ni Renato. Mami! Ang boses ni Maya ay basag at puno ng pagkalito. Sabi ni Daddy, weak daw po tayo. Sabi niya, pabigat lang daw po tayo, bakit po siya galit sa atin? May nagawa po ba akong mali? Ang bawat tanong ni Maya ay tila isang turok ng karayom sa puso ni Liza. Kinuha niya ang mukha ng anak at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Naramdaman niya ang init ng balat ni Maya at ang basa ng mga luhang hindi na mapigil. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ni Liza ay naglaho. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naputol. Hindi ka mali, anak. Hinding-hindi ka naging mali, mahinahong sabi ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa determinasyon. Ang daddy mo, siya ang hindi nakakakita ng tunay na halaga natin. Pero, tandaan mo ito, Maya. Hinding-hindi tayo magiging weak. Simula ngayon, tayo na ang magpoprotekta sa isa't isa. Yumakap ng mahigpit si Maya sa kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin sa trauma ng narinig. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanilang dalawa. Sa labas, maririnig pa rin ang mahinang tawanan ni Renato mula sa kabilang silid, walang pakialam sa bagyong kanyang nilikha sa puso ng sariling laman at dugo. Hinarap ni Liza ang dilim sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang malamig at matalim na liwanag. Kung dati ay lumalaban siya para sa sarili niyang dangal, ngayon ay lumalaban na siya para sa kinabukasan ni Maya. Ang bawat luha ng kanyang anak ay may katumbas na kabayaran. Isang kabayaran na sisiguraduhin niyang sisingilin niya kay Renato hanggang sa huling sentimo. Dahan-dahang tumingin si Maya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng kawalang katiyakan. Mami, alis na ba tayo? Iiwan na ba natin si Daddy? Ang tanong ni Maya ay tila isang huling hudyat. Hindi sumagot si Liza sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng isang mahigpit at protektadong yakap. Alam niya na ang sagot sa tanong na yon ay hindi lang magpapabago sa kanilang buhay, kundi magsisilbi ring simula ng pagguho ng lahat ng bagay na iningatan ni Renato. Hindi puti ang kulay ng aking pagsilang muli, kundi pula. Pula na kasing tapang ng dugong dumadaloy sa aking mga sugat at kasing nangit-ngit ng apoy na tumutupok sa 10 taon ng aking pagtitiis. Nakatayo si Liza sa harap ng isang malaki at nagniningning na salamin sa loob ng isang eksklusibong butik sa Makati. Ang bango ng silid ay amoy mamahaling pabango at bagong tahi na tela. Isang mundo na dati ay pamilyar sa kanya, ngunit matagal niyang kinalimutan. Suot niya ang kanyang pinakaordinaryong blusa at maong. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng madalian. Kaya naman ang tingin ng mga sales ladies sa kanya ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba isa lamang siyang hamak na nanay na naligaw sa maling lugar.
Ma'am, for a wedding event po ba ang hinahanap nyo? Baka gusto nyo pong tingnan itong mga pastel colors. Uso po ito sa mga mothers of the bride. Mungkahi ng isang sales lady, ang tono ay may bahid ng pagmamaliit. Tila binabasa ang kanyang hitsura bilang isang babaeng wala ng ibang papel kundi ang maging anino sa background. Dahan-dahang lumingon si Liza. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig sa sales lady. Hindi ako nandito para maging background miss at lalong hindi ako nandito para sa isang kasal. Naglakad siya patungo sa pinakadulo ng rack kung saan nakasampay ang isang rolyo ng telang seda na kasing kintab ng mga hiyas. Hinaplos ni Liza ang tela. Ang lamig nito sa kanyang balat ay tila isang haplos ng katotohanan. Ito ay hindi lamang basta tela. Ito ang magiging baluti niya. Ang kulay nito ay hindi lamang pula. Ito ay crimson, ang kulay na sumisimbolo sa dangal na binuo mula sa sakit. Ito ang gusto ko. Wika ni Liza, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Gawan niyo ako ng gown, gamit ang telang ito. Gusto ko ng disenyo na kasing talas ng dila ng isang reyna at kasing bagsik ng isang bagyo. I want them to see me and remember every sin they committed against me. Nagkatinginan ang mga empleyado. Tila nagulat sa biglang pagbabago ng aura ng babaeng nasa harap nila. Ang bawat sentimetro ng telang sinusukat ay tila pagsukat din sa haba ng kanyang pasensya na malapit ng maubos. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, hindi na ang losyang na asawa ni Renato ang nakikita niya. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang puno ng apoy. Ang kanyang tindig ay muling tuwid at ang kanyang mukha ay handa na para sa isang digmaan. Naalala niya ang sinabi ni Renato sa resort na siya ay mahina, na siya ay madaling manipulahin. Ang bawat tusok ng karayom ng mananahi sa tela ay tila pagsasara sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ang pulang gown na ito ang magiging huling alaala ni Renato sa kanya, isang paalala na ang babaeng binaliwala niya ay ang parehong babae na tatapos sa kanyang kaharian. Ma'am, kailan po ang event? Tanong ng mananahi habang tinitiyak ang sukat ng bewang ni Liza. Sa mismong araw ng aking anibersaryo, sagot ni Liza, isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang araw kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng maglalaho. Paalis na sana si Liza sa butik nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga kababaihan na puno ng tawa at ingay. Sa gitna nila ay si Cindy, ang matalik na kaibigan ni Bella. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng silid. Ang tawa ni Cindy ay biglang naputol, tila nakakita ng isang multo sa gitna ng sikat ng araw. Liza, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Cindy, ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaba sa hawak ni Liza na telang pula. Akala ko ba, nasa probinsya ka at nag-aalaga ng anak mo? Naramdaman ni Liza ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Ang bawat hibla ng kanyang bagong pagkatao ay nakahanda na para sa ganitong pagkakataon. Alam niyang isang tawag lang mula kay Cindy ay malalaman na ni Bella at Renato na may binalak siyang hindi nila inaasahan. Masyadong mainit sa probinsya, Cindy, mahinahong sagot ni Liza habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang salamin. Naisip ko lang na panahon na para mag-ayos. Pagod na rin kasi akong maging ordinaryo. Pakisabi kay Bella, see you soon. Lumakad si Liza palabas ng butik nang hindi lilingon. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang balita ay mabilis na makakarating sa kanyang asawa. Ang laro ay naging mas mabilis, ang panganib ay mas lumapit. Ngunit habang hawak niya ang resibo para sa kanyang pulang gown, alam ni Liza na wala na siyang balak umatras. Ang bawat hakbang niya sa sidewalk ng Makati ay tila isang deklarasyon ng giyera. Ang pulang tela ay hindi na lamang pangarap. Ito ay isang katotohanang malapit nang sumabog sa mukha ng mga taong umapi sa kanya.
Liza, pirmahan mo na ito. Huwag mo nang basahin ang bawat pahina. Masyadong teknikal ang mga salitang narito para sa'yo. Ginagawa ko ito para sa proteksyon niyo ni Maya. Kung may mangyari man sa akin o sa kumpanya, hindi kayo mawawalan ng matitirhan. Isang pirma lang at kampante na ang loob ko. Inilapag ni Renato ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa sa kusina, kung saan kasalukuyang naghihiwa ng sibuyas si Liza para sa hapunan. Ang bawat pahina ng papel ay tila puting pader na humaharang sa pagitan nilang dalawa. Ang boses ni Renato ay puno ng pekeng pagsisinta. Ang uri ng boses na ginagamit niya kapag mayroon siyang kailangang makuha. Lumapit siya sa likod ni Liza at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Isang haplos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. Ngunit ngayon ay tila ba isang pagtatangka ng isang ahas na sukatin ang kanyang biktima bago ito tuluyang sakalin. Napatitig si Liza sa panulat na nakapatong sa ibabaw ng mga papel. Sa unang tingin, mukha itong isang ordinaryong insurance policy at asset protection plan. Ngunit dahil sa mga gabing puyat siya sa pag-aaral kasama si Marco, nakikita niya ang mga terminong sadyang itinago sa maliliit na letra. Transfer of liability, sole responsibility of the spouse, assumption of corporate debt. Sa bawat paggalaw ng kanyang paningin sa mga dokumento, nararamdaman ni Liza ang matinding panlalambot ng kanyang tuhod. Ang asawang pinag-alayan niya ng 10 taon ay hindi lamang siya ipinagpalit sa iba. Plano rin siyang ibaon nito sa isang buhay ng paghihikahos habang ito ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang kanyang kabit. Bakit tila nagmamadali ka, Renato? Mahinahong tanong ni Liza habang dahan-dahang tinatanggal ang mga kamay ng asawa sa kanyang balikat. Maari ko bang basahin muna ito ng maayos? Sabi mo nga, para ito sa kinabukasan namin ni Maya. Gusto ko lang siguraduhin na naintindihan ko ang bawat detalye. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Renato. Ang tamis ng kanyang boses ay napalitan ng isang matigas at iritableng gatono. Liza, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo maiintindihan ang mga legal jargon na, yan, ako ang negosyante rito. Ako ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa pamilyang ito. Nakakasakit ka na ng damdamin. Wala ka na ba talagang tiwala sa asawa mo? Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Liza. Tiwala. Ang salitang yon ay tila isang malaking biro sa gitna ng silid na puno ng mga lihim. Tumingin siya sa kanyang mga daliri na may bahid pa ng katas ng sibuyas. Ang hapdi nito sa kanyang mga mata ay tila sumasabay sa hapdi ng katotohanang nasa harap niya. Hindi naman sa ganoon, Renato. Pilit na paliwanag ni Liza ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig na sa galit. Gusto ko lang na maging handa. Sige na, iwan mo muna ang mga papel dito. Pipirmahan ko rin ito kapag tapos na akong magluto. Sa isang biglang pagkilos, hinablot ni Renato ang isa sa mga plato sa lamesa at marahas itong ibinalibag sa sahig. Ang tunog ng porselanang nagkakalasog-lasog at kumakalat sa bawat sulok ng kusina ay tila isang pagsabog ng lahat ng kanyang nakatagong karahasan. Ang mga piraso ng basag na pinggan ay tumalsik malapit sa paanan ni Liza, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo. Matatag ang kanyang tingin sa asawa. Pagod na ako sa pag-iinarte mo, Liza. Bulyaw ni Renato. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Isang hamak na asawa ka lang. Ang trabaho mo ay sumunod at alagaan ang bahay na ito. Huwag mong subukang maging matalino dahil wala kang alam sa labas ng kusinang ito. Naglakad palabas si Renato. Ang tunog ng kanyang mabibigat na yabag ay unti-unting nawawala habang papaakyat siya sa itaas. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatatak ng kanyang kapangyarihan sa loob ng bahay. Naiwan si Liza sa gitna ng kalat. Ang kanyang anino
ay mahaba at madilim sa ilalim ng ilaw ng kusina. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang mga piraso ng basag na plato. Ang isang matulis na dulo ay bahagyang humiwa sa kanyang daliri. At isang maliit na patak ng dugo ang lumabas. Pinanood ni Liza ang pagtulo ng dugo sa puting porselana. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na katotohanan na ang lalaking mahal niya ay wala ng anumang bahid ng pagkatao. Kinuha niya ang mga dokumento ni Renato at dinala ito sa ilalim ng maliit na lampara. Sa bawat pahinang kanyang binabasa, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Hindi siya pipirma at hindi rin siya papayag na ang buhay niya at ni Maya ay maging kabayaran sa kasakiman ni Renato. Nabalik ang katahimikan sa bahay, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigaw ni Renato kanina. Habang tinititigan ni Liza ang kanyang sugatang daliri, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Hanggang saan ang kaya niyang gawin kapag nalaman niyang hindi na niya ako kayang kontrolin? Narinig ni Liza ang mahinang pagtunog ng mensahe sa kanyang sariling cellphone na nakatago sa ilalim ng napkin. Mula ito kay Marco. Liza, may nakuha kaming impormasyon. Ang kasal sa Cebu ay hindi lang isang seremonya. Doon niya balak i-anunsyo ang paglipat ng lahat ng pondo ng kumpanya sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Bella. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Ito na ang huling gabi na ituturing ko ang bahay na ito bilang tahanan. Bukas, sa pagtila ng ulan, hindi na ako ang babaeng kilala nyo. Hindi na ako ang asawang laging nakayuko. Ang kadiliman sa loob ng silid-tulugan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot kay Liza. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang malamlam na sikat ng buwan na tumatagos sa siwang ng kurtina na nagbibigay ng anino sa maletang nakabukas sa ibabaw ng kama. Maingat niyang inilalagay ang mga damit ni Maya. Tinitiyak na ang bawat tupi ay maayos. Tila ba sa bawat pag-aayos niya ay inililigpit din niya ang lahat ng alaala ng 10 taong pagsasama. Sa pinakailalim ng maleta, nakatago ang isang balot ng itim na plastik. Sa loob nito ay ang pulang gown, ang kanyang lihim na sandata. Naramdaman ni Liza ang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing dumidikit ang kanyang daliri sa telang seda. Alam niyang sa oras na isuot niya ito, wala nang balikan. Ang bawat hibla ng telang iyon ay saksi sa kanyang pagbabago mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging hukom. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Rosa. Hawak ang isang maliit na baso ng gatas. Ang matanda ay tila napansin ang kakaibang bigat ng hangin sa loob ng silid. Lumapit siya kay Liza at hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang mga palad ay magaspang ngunit puno ng init na tila nagbibigay ng lakas. Liza, anak, bakit tila napakalalim ng iyong iniisip? Mahinahong tanong ni Lola Rosa. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan niyo ni Renato, pero sana tandaan mo na nandito lang ako. Huwag mong kakalimutan ang halaga mo bilang isang asawa at ina. Naramdaman ni Liza ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang yakapin ang kanyang biyenan at sabihin ang lahat ng katotohanan na ang kanyang anak ay isang taksil, na ang pamilyang iniingatan nila ay isa lamang magandang panaginip na malapit ng maging bangungot. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang utang na loob niya sa matanda ay malaki. Ngunit mas malaki ang tungkulin niya sa kanyang sarili at kay Maya. Salamat po, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para sa ikabubuti namin ni Maya. Sagot ni Liza. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Maya-maya ay pumasok si Renato. Masaya ang aura at tila sabik na sabik para sa kanyang tinatawag na business trip. Lumapit siya kay Liza at hinalikan ito sa noo. Isang kilos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Handa na ba ang lahat, Hon? I've already booked the flight. First class para hindi ka mapagod.
sabi ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. This weekend will be the start of our new life. I promise. Everything will be different after this trip. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Oo, Renato. Lahat ay magiging magkaiba na pagkatapos nito. Mas higit pa sa inaasahan mo. Nang makatulog na ang lahat, dahan-dahang lumabas si Liza sa beranda. Ang hangin sa labas ay malamig at nagpapahiwatig ng darating na bagyo. Kinuha niya ang kanyang lihim na cellphone at nakita ang huling mensahe mula kay Marco. Liza, kumpirmado na. Ang resort ay mahigpit ang security pero nakuha ko na ang guest list. Isinama ni Renato ang lahat ng malalaking investor ng kumpanya. Plano niyang gamitin ang kasal na ito para ipakitang matatag ang kanyang kumpanya bago niya ilipat ang pondo sa ibang bansa. May isang bagay pa. Nakita ko si Bella na bumibili ng isang set ng mga dokumento sa isang fixer kaninang hapon. Mukhang may sarili din siyang plano laban kay Renato. Napatigil si Liza. Ang akala niyang simpleng pagtataksil ay may mas malalim pa palang layer ng panloloko. Hindi lang pala siya ang biktima. Tila pati ang mga kontrabida ay naglalaban-laban para sa nakaw na yaman. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Tumingin siya sa langit kung saan ang mga itim na ulap ay nagsisimula ng takpan ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala. Alam ni Liza na bukas, sa paglapag nila sa Cebu, ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng apoy. Kung gusto niyo ng gulo, ibibigay ko sa inyo ang isang impyerno na hindi niyo malilimutan. Bulong ni Liza sa hangin, habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humalik sa kanyang pisngi. Tila mga malamig na luha ng langit na naghahanda para sa isang malaking paghuhugas. Napakaganda ng sikat ng araw dito sa Cebu, hindi ba Liza? Tila ba pati ang langit ay nakikiisa sa pagsisimula ng ating bagong buhay? Gusto ko sanang magpahinga muna kayo ni Maya sa suite habang inaasikaso ko ang huling detalye ng gala dinner mamaya. Don't worry, Hon. Everything is perfect. Ang boses ni Renato ay puno ng kumpiyansa habang nakatayo sila sa balkonahe ng isang marangyang suite na nakaharap sa asul na dagat. Ang simoy ng hangin ay amoy asin at mamahaling bulaklak, isang amoy na dapat sana ay nagbibigay ng kalmado. Ngunit para kay Liza, ito ay tila amoy ng isang nagbabadyang sakuna. Pinanood niya si Renato na ayusin ang kanyang mamahaling relo. Ang bawat kilos nito ay tila isang hari na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Oo, Renato, napakaganda nga. Mahinahong sagot ni Liza habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Maya na tahimik na nakatingin sa mga barko sa malayo. Sana lang ay kayanin ng lahat ang init na darating mamaya. Nang makaalis si Renato, iniwan ang mag-ina sa ilalim ng bantay ng 2 security guards na kunwari ay para sa kanilang proteksyon. Naramdaman ni Liza ang matinding pagbigat ng kanyang dibdib. Lumabas siya ng silid gamit ang dahilan na kailangan niyang kumuha ng mainit na tubig para kay Maya. Sa bawat pasilyo na kanyang dinadaanan, nakikita niya ang mga paghahanda. Hindi ito isang simpleng gala dinner. Ang mga puting rosas ay nagkalat sa bawat sulok. Ang mga upuan ay nababalutan ng telang seda at sa gitna ng hardin, isang altar na gawa sa kristal ang nakatayo, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nakita ni Liza ang isang malaking karaatula na bahagyang natatakpan ng tela, The Union of Two Souls, Renato and Bella. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang puso. Ang altar na yon ay hindi lamang para sa isang kasal. Ito ay dambana ng kanyang 10 taong pagtitiis na balak sunugin ni Renato sa harap ng maraming tao. Ang bawat puting rosas na naroon ay tila mga saksi sa kawalang hiyaan ng kanyang asawa. Ang bawat detalye ng kasal na ito ay binayaran ng perang dapat sana ay para sa kinabukasan ni Maya. Sa kabilang bahagi ng resort, sa isang lihim na villa,
Naririnig ni Liza ang mahinang tawanan ng mga babae. Sumilip siya at nakita si Bella, suot ang isang napakagandang puting belo. Ang dalaga ay nagniningning sa katuwaan. Tila ba ang kanyang tagumpay sa pag-agaw ng asawa ng iba ay isang karangalan na dapat ipagmalaki. Ang mga kaibigan nito, kasama si Cindy, ay abala sa pag-aayos ng kanyang gown. Walang bakas ng konsensya sa kanilang mga mukha. Finally, girl, magiging Mrs. Renato ka na rin. Wala nang makakahadlang, lalo na yung losyang na asawa niya na nasa suite lang at walang kaalam-alam. Dinig niyang sabi ni Cindy na sinundan ng isang malakas na tawanan na tila ba isang koro ng mga demonyo sa pandinig ni Liza. Dahan-dahang umatras si Liza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa pader. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ngunit sa halip na tumulo ang luha, ang kanyang mga mata ay naging mas matalim. Bumalik siya sa kanilang suite. Bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila isang tunog ng martilyo na nagtatako ng sarili niyang hatol. Binuksan niya ang kanyang maleta at inilabas ang itim na plastik. Ang pulang tela ay tumambad sa kanya. Tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan sa paligid. "Mommy, bakit pupula ang suot niyo?" tanong ni Maya. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng pagtataka. Tumingin si Liza sa kanyang anak at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan at pag-asa. "Dahil ngayong gabi, anak, tayo ang magiging liwanag sa gitna ng dilim. Hindi tayo susunod sa gusto nila. Tayo ang gagawa ng sarili nating kwento." Sumapit ang hapon. Ang langit ay unti-unting naging kulay ube at kahel, hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Ang mga bisita, ang mga malalaking investor na akala ay dadalo sa isang corporate celebration, ay nagsimula ng magsipag-upuan. Si Renato ay nakatayo sa harap ng altar. Suot ang kanyang puting tuksido. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ang musika ay nagsimulang tumugtog, isang marahan at romantikong himig na tila ba nanunukso sa katotohanan. Ang malaking pintuan ng hardin ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ay lumingon para makita ang bride. Ngunit sa halip na ang puting belo ni Bella, isang nagniningning na pulang anino ang tumambad sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hakbang ng babaeng nakapula ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa buong paligid. Tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pag-ihip sa gulat. Si Renato ay napatigagal. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa semento. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan na hindi niya kailanman mapapanalunan. Ano ang ibig sabihin nito, Liza? Bakit ka narito? At bakit ganyan ang suot mo? Sinisira mo ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko. Umalis ka na, bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Ang boses ni Renato ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot na ngayon lang niya naramdaman. Nakatayo siya sa dulo ng altar. Ang kanyang puting tuksedo ay tila nagmumukhang marumi sa tapat ng nag-aapoy na pula ng gown ni Liza. Ang bawat mata sa loob ng hardin, mula sa mga batikang investor hanggang sa mga sosyalerang kaibigan ni Bella, ay nakapako sa babaeng nakatayo sa gitna ng pasilyo. Hindi gumalaw si Liza. Ang bawat hibla ng kanyang pulang seda ay humahalik sa malamig na sahig, tila isang agos ng dugo na dahan-dahang lumalapit sa altar. Hawak niya ang kamay ni Maya, na kahit natatakot ay nanatiling tuwid ang tayo, tila nakukuha ang lakas mula sa kanyang ina. Ang tunog ng kanyang mga heels sa semento ay tila bawat pintig ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kaharian ni Renato. "Sinisira ang gabi mo, Renato?" Mahinahong tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid
dahil sa katahimikang namayani. Paano ko sisirain ang isang bagay na binuo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Ang anibersaryo natin ay ngayong gabi, hindi ba? Naisip ko lang na mas magiging espesyal ang selebrasyon kung narito ang asawang legal na nagbuhat sa'yo mula sa wala. Biglang lumabas si Bella mula sa gilid, suot ang kanyang puting gown na puno ng puntas at perlas. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at "You bitch! Paano mo nagawang pumunta rito? Guard! Ilabas ang babaeng ito. She's mentally unstable. Asawa lang siya na hindi matanggap na iniwan na siya." Isang malakas na bulong-bulungan ang sumabog sa mga bisita. Ang mga investor ay nagsimulang magtinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. Alam nilang ang imahe ni Renato bilang isang tapat na pamilyadong tao ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagtiwala sa kumpanya nito. Mentally unstable? Tumawa si Liza, isang tawa na walang bahid ng saya, kundi puno ng kapangyarihan. "Bella, salamat sa pagpapaalala. Siguro nga ay nabaliw ako sa loob ng 10 taon dahil pinaniwala ko ang sarili ko na may asawa akong marangal. Pero ngayong gabi, ang paningin ko ay mas malinaw pa sa kristal na altar na ito." Lumapit si Renato kay Liza, pilit na hinahawakan ang braso nito para hilahin palabas. "Liza, please, stop this scandal. Pag-usapan natin ito sa suite. Huwag mong idamay ang mga bisita ko. Sisirain mo ang kumpanya." Dahan-dahang tinanggal ni Liza ang kamay ni Renato. Tila ba diring-diri siya sa hawak nito. "Ang kumpanya? Renato, ang kumpanyang sinasabi mo ay binuo gamit ang bawat patak ng pawis ko habang ikaw ay abala sa pagpapakasasa sa ibang babae. Ang kumpanyang ito ay hindi sa iyo. Ito ay sa akin." Humarap si Liza sa mga bisita, lalo na sa mga malalaking investor na nasa harap. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handa nang ibigay ang kanyang huling hatol. "Mga kaibigan, mga kasosyo, nandito kayo para sa isang selebrasyon ng pag-ibig, hindi ba?" Wika ni Liza, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinuno ng mga investor. "Pero bago ang lahat, nais ko lang ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng taong pinagkakatiwalaan nyo ng inyong mga milyon-milyong piso. Isang taong hindi lang tinalikuran ng kanyang pamilya, kundi balak din kayong iwanan na may hawak na basyong baso." Sa isang iglap, ang malaking LED screen sa likod ng altar na dapat sana ay magpapakita ng video ng pag-ibig ni Renato at Bella ay biglang umilaw. Ang lahat ay napasinghap. Ang mga dokumento ng illegal na asset transfer, ang mga voice recording ng pag-insulto ni Renato sa kanyang mga investor at ang mga ebidensya ng pinalsipikang pirma ay isa-isang lumabas. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader na gumuho. Si Renato ay nawalan ng balanse. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang tuxedo. Si Bella naman ay tila isang estatwa na hindi makagalaw sa kahihiyan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi ang mga dokumento. Isang video ang lumabas. Isang video kung saan maririnig si Renato na sinasabing ang mga investor niya ay mga matandang madaling utuin at balak na niyang takasan ang lahat ng utang ng kumpanya. "Liza, itigil mo ito. Pakiusap." Bulong ni Renato, ang kanyang boses ay tila isang nagmamakaawang bata. Tiningnan siya ni Liza ng diretso sa mata, ang kanyang pulang gown ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. "Huli na ang lahat, Renato. Ang pulang ito ay hindi lang kulay ng gown ko. Ito ang kulay ng lahat ng sakripisyong sinunog mo. At ngayon, oras na para ikaw naman ang matupok." Isang malakas na sirena ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa labas ng resort. Ang bawat tunog nito ay tila isang hatol na papalapit. Ang mga investor ay nagsimulang magkagulo. Ang ilan ay sumisigaw na ng demanda. Si Liza ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kaguluhan, hawak pa rin ang kamay ni Maya. Sa gitna ng pagguho ng mundo ni Renato,
Ang babaeng nakapula, ang tanging nanatiling matatag, nagniningning sa gitna ng abo ng kanyang nakaraan. Liza, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali lang sila. Asawa kita. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang boses ni Renato ay tila isang gasgas na plaka, puno ng desperasyon at takot habang pilit siyang lumalapit kay Liza. Ngunit bago pa man siya makahawak, hinarang na siya ng dalawang lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation. Ang karangyaan ng hardin na kanina lang ay puno ng awit at tawa. Ngayon ay nabalot ng ingay ng galit at komosyon. Ang mga investor na dati ay nakikipagkamay kay Renato nang may paghanga. Ngayon ay nagkakagulo. Ang ilan ay pilit na gustong sumugod para bawiin ang kanilang mga nawalang puhunan. Nakatayo lang si Liza, matatag at hindi natitinag sa gitna ng unos. Ang kanyang pulang gown ay dahan-dahang hinahangin, tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng isang natupok na kaharian. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng 10 taon, at wala siyang naramdaman kundi isang malalim na awa na hinaluan ng pandidiri. Ang pinaghirapan mo, Renato? Mahinahong tanong ni Liza. Ang boses niya ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Alin doon? Ang mga ideyang ninakaw mo sa akin? O ang perang kinuha mo sa mga taong nagtiwala sa iyo para lang maibigay ang luho ng babaeng ito? Itinuro ni Liza si Bella na kasalukuyang nakasandal sa isang haligi. Pilit na tinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang puting belo. Ang kaninang reyna ng gabi ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Renato, I didn't know he was doing this. Niloko niya rin ako. Sigaw ni Bella, isang desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili. Liza, maniwala ka. Biktima rin ako rito. Pinilit niya lang akong sumama sa kanya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Biktima? Bella, nakalimutan mo yata ang mga dokumentong hawak ko. Ang offshore account na balak niyong gamitan ng nakaw na pera ay nakapangalan sa'yo. Akala mo ba ay hindi ko alam na balak mo ring takasan si Renato kapag nakuha mo na ang lahat? Kayong dalawa, pareho kayong taksil. Kaya nararapat lang na sabay kayong lulubog. Naramdaman ni Renato ang lamig ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso habang siya ay pinopasasan. Ang tunog ng mga kandado ay tila huling hudyat ng kanyang kalayaan. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ngayon ay basang-basa ng pawis at luha. Tumingin siya kay Maya na nakatago sa likod ni Liza. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagkalito. Maya, anak, sorry, bulong ni Renato. Ngunit bago pa man siya makatapos, mabilis siyang hinila ng mga otoridad patungo sa labas ng resort. Habang hinihila si Renato, nakita ni Liza si Bella na dahan-dahang umaatras, pilit na tumatakas patungo sa kadiliman ng dalampasigan. Ngunit bago pa man ito makalayo, hinarang siya ni Marco kasama ang ilang mga pulis. Ang bag na hawak ni Bella, na naglalaman ng mga pasaporte at mga dokumentong pilit niyang itinago, ay nalaglag sa buhanginan. Ang laman nito ay kumalat tila mga ebidensya ng kanyang sariling kasakiman. Wala ka nang matatakbuhan, Bella. Wika ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng pinagplanuhan niyo ay naging mitya ng inyong sariling pagbagsak. Naiwan si Liza sa gitna ng dambana na gawa sa kristal, na ngayon ay tila isang libingan ng kanilang mga pangarap. Ang mga bisita ay unti-unti nang nag-aalisan, ang mga ilaw ay unti-unti nang namamatay, at ang tanging natitirang tunog ay ang hampas ng alon sa pampang. Naramdaman ni Liza ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang naupo sa hagdan ng altar. Ang kanyang pulang gown ay kumalat sa kanyang paligid. Sa wakas, ang maskara ay natanggal na. Ang laban ay tapos na. Lumapit si Maya at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit.
Sa katahimikan ng gabi, narinig ni Liza ang mahinang paghikbi ng kanyang anak. Isang paghikbing hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa paglabas ng lahat ng sakit na kinimkim nito. "Mommy, tapos na po ba?" tanong ni Maya. "Oo, anak, tapos na," sagot ni Liza habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Malaya na tayo." Tumingin si Liza sa langit, kung saan ang mga ulap ay nagsisimula ng mahawi, nagpapakita ng ilang mga bituin na tila nagbibigay ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isip habang tinititigan ang naiwang bag ni Bella na nakabukas sa buhangin. Isang maliit na itim na notebook ang nakasilip doon. Isang notebook na may nakasulat na pangalan na hindi niya inaasahang makita. "Bakit hindi niyo ako mailabas dito? Mga inutil? Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakausap niyo? Ako si Renato Valderrama. May pera ako, may kapangyarihan ako. Isang tawag ko lang, mawawalan kayo ng trabaho." Ang bulyaw ni Renato ay umaling-aungaw sa malamig at kulay abong pader ng detention cell. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang mapanuyang katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang boses, na dati ay nagpapakinig sa buong boardroom, ngayon ay tila isang desperadong alulong ng isang sugatang aso. Wala na ang kanyang mamahaling puting tuxedo. Pinalitan ito ng isang kupas at magaspang na orange na uniforme na tila kumakain sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng mga pulang guhit dahil sa kawalan ng tulog at labis na pag-iisip. Napaupo si Renato sa matigas na semento. Ang lamig nito ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay humahawak ng baso ng mamahaling whiskey, ngayon ay nanginginig at puno ng dumi. Ang bawat segundo sa loob ng selda ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa tuwing giping, ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Nakikita niya ang mukha ni Liza sa gitna ng altar, nagniningning sa kanyang pulang gown, habang ang buong mundo ni Renato ay gumuho sa isang kisap mata. Sa labas ng rehas, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng mga heels na tumatama sa semento ay tila isang marahang martsa ng tagumpay. Inangat ni Renato ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa na baka ito na ang kanyang abogado. Ngunit ang kanyang pag-asa ay mabilis na napalitan ng isang matinding takot nang makita niya si Liza na nakatayo sa harap ng kanyang selda. Hindi na ito ang losyang na asawa na iniwan niya sa kusina. Si Liza ay nakasuot ng isang eleganteng itim na business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, at ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Renato. "Liza! Liza, asawa ko! Pakiusap, bawiin mo ang mga demanda. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya tayo, di ba? Isipin mo si Maya, hindi niya kayang makitang nasa loob ng kulungan ang kanyang daddy." Pagmamakaawa ni Renato, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas. Tinitigan siya ni Liza ng matagal. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na kawalan ng pakiramdam. "Tapos na ang pagiging pamilya natin, Renato. Noong gabing tinawag mo kaming pabigat sa harap ng kabit mo. At tungkol kay Maya, huwag kang mag-alala. Mas masaya siya ngayon. Natutunan na niyang ang tunay na hero ay hindi ang taong nakasuot ng suit, kundi ang taong marunong tumindig para sa katotohanan." Inabot ni Liza ang isang piraso ng papel sa pagitan ng mga rehas. "Ito ang huling pirma na hihilingin ko sa'yo. Ang annulment papers at ang pagsasauli ng lahat ng intellectual property na ninakaw mo sa akin. Pirmahan mo ito at hindi ko nadadagdagan ang kaso mo ng perjury." "Wala akong pipirmahan. Sa akin ang kumpanyang yon. Ako ang nagpalago niyon," sigaw ni Renato, ngunit ang kanyang boses ay wala ng bigat. "Ang kumpanya ay wala na, Renato," mahinahong sagot ni Liza. "Ang lahat ng investor ay nag-pull out na. Ang mga asset mo ay naka-freeze para pambayad sa mga utang na ikaw mismo ang gumawa.
Ang tanging natira sa'yo ay ang pangalan mo na ngayon ay kasing dumi na ng putik. Tumalikod na si Liza, ang kanyang bawat hakbang ay papalayo sa dilim ng kulungan patungo sa liwanag ng labas. Rinig niya ang pagwawala ni Renato sa loob, ang tunog ng paghampas ng kanyang mga kamao sa pader at ang kanyang mga pagsigaw na unti-unting naging mga hikbi ng pagsisisi. Paglabas ni Liza sa gusali, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw at ang nakangiting mukha ni Maya at Marco sa loob ng isang bagong kotse. Ang hangin ay amoy kalayaan. Sa kanyang bag, naglalaman ng isang imbitasyon para sa paglulunsad ng kanyang sariling marketing agency, ang Eagle Strategic Solutions. Naramdaman ni Liza ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang sugat na 10 taon niyang dinala ay nagsisimula na ring maghilom. Ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang gusali ng kulungan na dahan-dahang lumiliit sa malayo. Tila isang madilim na kabanata na sa wakas ay natapos na. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ma'am Liza? Tungkol po ito kay Renato Valderrama. Inatake po siya sa puso sa loob ng selda. Critical po ang kanyang kondisyon. Napatigil ang mundo ni Liza sa isang sandali. Ang karma ay hindi lang kumuha ng kanyang yaman. Tila pati ang kanyang huling lakas ay unti-unti na ring binabawi. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng bagong opisina ni Liza sa Makati ay hindi na nakakasilaw, kundi tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Ang amoy ng sariwang kape at bagong lathalang mga magazine ay humahalimuyak sa paligid, isang kaaya-ayang pagbabago mula sa amoy ng sabon at pait ng kahapon. Sa pader ng kanyang opisina, nakasabit ang isang plaque na may gintong tatak. Eagle Strategic Solutions, Marketing Agency of the Year. Dahan-dahang hinaplos ni Liza ang makinis na ibabaw ng kanyang lamesang nara. Ang bawat kintab nito ay tila sumasalamin sa bawat gabing pinagsikapan niyang muling buuin ang kanyang sarili mula sa abo ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang babaeng nakatago sa kusina. Siya na ngayon ang agilang muling nakahanap ng kanyang langit, nagniningning sa sariling kakayahan at dangal. Liza, the board meeting is in 10 minutes. At nga pala, ang clip ng bagong kampanya natin ay trending na sa social media. People are calling it the campaign of truth. Masayang balita ni Marco habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Hawak ang isang tablet. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at katapatan na matagal nang naging sandigan ni Liza. Ngumiti si Liza, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Marco. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Salamat sa pananatili. Sa tabi ko, noong panahong ang tanging hawak ko na lang ay ang aking galit. Tumigil sa paglalakad si Marco at tiningnan si Liza ng may lalim. Liza, ang lakas ay laging nasa loob mo. Naging anino lang ako na nagpaalala sa'yo kung gaano ka katingkad. Sandaling natahimik ang paligid, isang katahimikang puno ng respeto at marahil isang usbong ng bagong damdamin na hindi kailangang madaliin. Ngunit bago pa man lumalim ang usapan, tumunog ang telepono sa lamesa. Isang ulat mula sa ospital tungkol kay Renato. Ma'am, gising na po si Ginoong Valderrama. Saad ng boses sa kabilang linya. Ngunit ayon sa mga doktor, ang stroke ay nag-iwan ng permanenteng pinsala. Hindi na po siya makakapagsalita nang maayos at paralisado na ang kanyang kanang bahagi. Wala pong ibang bumibisita sa kanya rito, kundi ang kanyang matandang ina. Naramdaman ni Liza ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkilala sa trahedya ng isang buhay na nasayang dahil sa kasakiman. Si Renato, ang lalaking dati ay napakataas ng lipad, ngayon ay nakadepende na sa awa ng iba. Ang kanyang karma
ay hindi lamang ang pagkawala ng yaman, kundi ang mabuhay sa loob ng isang katawang bilanggo habang pinapanood ang tagumpay ng babaeng kanyang minaliit. Sige, ituloy niyo lang ang pagpapadala ng tulong para sa kanyang mga gamot. Mahinahong sagot ni Liza bago ibinaba ang telepono. Ito ang kanyang huling utang na loob sa nakaraan. Isang gawaing hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpapatawad sa kanyang sarili. Hindi na niya kailangang maghiganti pa. Ang tadhana na mismo ang nagtapos ng kanyang sinimulan. Eksaktong bumukas ang pinto at tumakbo. Papasok si Maya. Suot ang kanyang uniforme sa paaralan. Ang bata ay mukhang masigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang ipinapakita ang isang medalya. Mommy, I won the storytelling contest. Ang kwento ko po ay tungkol sa isang agilang marunong lumaban. Masayang sigaw ni Maya habang yumayakap sa bewang ng kanyang ina. Binuhat ni Liza ang kanyang anak. Ang bawat halakhak ni Maya ay tila musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Marco na nakatayo malapit sa bintana at sa labas kung saan ang lungsod ay puno ng buhay. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang bawat luha ay naging pataba sa lupang ngayon ay tinutubuan na ng mga bulaklak ng tagumpay. Liza stood tall, her shadow long and graceful on the floor. She was no longer just a wife or a mother. She was a woman who owned her soul. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang malawak na karagatan ng mga pagkakataon. Handa na ba kayo? Tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Dahil ang bagong kwento natin ay nagsisimula pa lang. Naglakad sila palabas ng opisina. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa pasilyo ay tila isang marcha ng kalayaan. Sa likod nila, ang pulang gown na nakadisplay sa isang frame sa pader ay nagniningning, isang paalala na mula sa apoy ay may muling nagsilang na mas matapang, mas matalino at mas malaya. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila ba ang panahon ay nagmamadaling burahin ang mga bakas ng pait at palitan ito ng mga bagong kulay ng buhay. Nakatayo si Liza sa dalampasigan ng Cebu, sa mismong lugar kung saan gumuhoong ang tore ng kasinungalingan ni Renato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pula ang kanyang suot. Nakasuot siya ng isang malambot na puting bestida na sumasabay sa indayog ng hangin. Tila isang simbolo ng kapayapaang sa wakas ay natagpuan na niya. Sa di kalayuan, nakikita niya si Maya na masayang nagtatakbo sa buhanginan kasama si Marco. Ang tawanan ng dalawa ay tila isang matamis na himig na nagpapawis sa lahat ng pagod ng nakaraan. Tumingin si Liza sa malawak na dagat. Ang mga alon na humahalik sa kanyang mga paa ay tila mga bulong ng pagpapatawad, hindi para kay Renato, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili nang matagal sa isang relasyong unti-unti siyang dinudurog. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pag-aakalang ang kanyang halaga ay nakadepende lamang sa pagiging isang asawa. Bago siya pumunta rito, binisita niya si Renato sa isang pasilidad para sa mga may sakit. Ang lalaking dati ay puno ng yabang ay nakaupo na lamang sa isang wheelchair, nakatitig sa kawalan at may laway na dahan-dahang tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Hindi na siya makilala ni Renato. Ang mga matang dati ay puno ng puot at kasakiman. Ngayon ay wala ng anumang emosyong maipakita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang huling hibla ng galit na kumakawala sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang tunay na kalayaan ay ang hindi na makaramdam ng kahit anong bigat sa tuwing maaalala ang taong nanakit sa'yo. Hindi na kailangan ni Liza ang humingi ng tawad mula kay Renato. Ang katahimikan nito at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay sapat na kabayaran. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at buo ang iyong sarili sa kabila ng kanilang ginawa.
Lumapit si Marco kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalok ng proteksyon at respeto. Hinawakan niya ang kamay ni Liza. Ang init nito ay tila isang pangako ng isang bagong kabanata na mas malalim at mas totoo. Handa ka na bang umuwi, Liza? Tanong ni Marco. Ang boses ay malumanay at puno ng kalinga. Kanina pa ako nakauwi, Marco. Sagot ni Liza habang nakatingin kay Maya na tumatakbo pabalik sa kanila. Ang tahanan ay hindi na isang gusali para sa akin. Ang tahanan ay kung saan malaya akong maging ako nang walang takot at walang pag-aalinlangan. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw sa bawat hampas ng alon. Ang katapatan ay isang banal na handog, ngunit hindi ito dapat ibigay sa taong ang tanging hangad ay gamitin ito para sa sariling interes. Ang pagmamahal sa sarili, ang pinakamalakas na kalasag na maaring isuot ng isang babae. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, ang kulay ng langit ay naging kulay ginto. Isang bagong simula para sa agilang muling nakalipad, mas mataas at mas matapang kaysa noon. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang kagandahan. Ang bawat luha ay naging kristal ng kanyang karunungan. At sa gitna ng dambana ng pagpapatawad, natagpuan ni Liza ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya sa loob ng 10 taon, ang kanyang sariling kaluluwa.